Welcome to the Dorm Podcast with Lance. Wow. Alright. So, ngayon, ang guest natin ay si Mau. And matagal ko na siyang friend sa internet. And this time, mas makikilala natin siya. Before we start, Mau, ano nga pala ginagawa mo sa buhay ngayon? Kasi outdated na yung ginawa kong spill sa'yo eh. Oo nga. Sige. Sorry. Introduce ko yung sarili ko. Hi, I'm Mau. I'm a 30-something adult. Tapos ngayon ang pinagkakabisihan ko, I'm a freelancer. Nasa marketing industry kami. We serve local businesses. So, ang passion ko talaga is to help Filipino businesses. Kasi di ba sa freelancing, yung iba, international talaga yung gusto. Kasi mas mataas yung exchange rate eh. Pero sa amin, yun, kumbaga sa marketing, yun yung unique sa amin. Na we serve local businesses. Tapos, on the side, for mom din ako, we have more than 10 cats right now. Nanganak na si AB. Oh. Okay. Tapos, I'm married, but we don't have kids yet. Mm. So, yun yung pinagkakabisihan ko lately. So yeah, parang may 1 hour topic na agad tayo. So, About cats. ano ka pala ngayon? So, SMM style, pero Filipino clients. Tapos, kumbaga yung tawag sa inyo, di ba, mga DINK, double income, No kids. kids with pets. Yun. Tapos, DINK pets. ano pa rin, ang dami, no? Kaya nga in-invite ko si Mau para malaman yung mga ginagawa niya. Kasi parang for me, isa ka dun sa tawag ni NFG, Nikki, shout out. Yung multi-potentialite. Oh, di ba? So, bago natin simulan yon, nag-dorm ka na ba before? Hindi pa talaga. Kasi ever since I grew up, sa parents talaga. Close ako sa parents ko. Tapos, bunso. So, before I got married, never akong humiwalay sa parents ko. The only time I got out of our house is when I got married. Yun Oh, na. taga saan ka ba before? Manila girl ako. Like Lumaki dito, ako. City of Manila? Sa Okay. Sampaloc area, near UST. Oh, okay. Doon ako lumaki. Mula pagkapanganak hanggang graduate ng college, Manila talaga ako. Oh, so basically, isa ka sa mga, like, yung hometown mo is Manila. Manila talaga. Wow. Parang dalawa pa lang kayong kilala ko dito. Dito ang hometown. Bakit yung iba, province talaga? Oo, kasi yun yung unique siguro pag taga Manila. Karamihan dito, immigrant, 'di ba? From Immigrant from the Philippines. from another province or another place. Oo. Pero ikaw parang ka talaga sa Manila. Yung pala yung mas unique ba yun? Yung galing ka Manila talaga? Oo, sa mas- mga nakausap. Oo, kasi parang yung Manila for me parang New York di ba? Parang galing sa iba't ibang bansa. Galing sa iba-ibang province yung mga tao, and they try to improve their life or learn something, meet Dito new sa people Manila. dito sa Manila. Pero ikaw pala, Dito talaga ako lumaki. dito ka talaga lumaki. Ano yun, tumira ka sa condo before or bahay talaga? No, bahay talaga. So yung parents ko, sila yung galing sa province. Tapos Okay. nag-work sila dito sa Manila. And then dito na sila nag-build ng family. Tapos nag-rent lang din kami. Palipat, hindi naman sobrang daming lipat. Siguro mga... Actually, nung nakaraan, pinag-iisipan ko lang na I've been in, bilangan ko, 2 houses, 2 homes in Manila. So, from bata ako, meron kaming bahay sa Sampaloc, balik-balik. So, para siyang tondo, another tondo siya. Oo. Yung, di ba yung tondo meron siyang stereotype na magulo, Oo. ganun. So, ganun din yung stereotype sa Sampaloc. Tapos, yung bahay kasi namin doon, sobrang binabaha siya. Kunwari Ondoy, inabutan kami ng Ondoy doon. Oo. And sobrang kapag malakas na yung ulan, yung tipong kakabahan ka na agad. Oo. So lumipat kami, nagkaroon kami ng opportunity to transfer to a different house. Pero sobrang lapit lang din, within the same area. Pero na siya, glow up na siya. Like townhouse na siya. Okay. Tapos doon ako nag-college, I think, if my memory serves me right. Saan ka nag-college? PLM, Pamantasan ng Okay. Lungsod ng Manila. Grabe talaga, Manila talaga. Kasi alam ko sa PLM, kailangan proof of residency sa Manila. At least 4 Okay. years, I think, Okay. dapat taga Manila ka talaga. Ano yung course mo before?
Nag-IT ako kasi during that Okay. time, nagbo-boom talaga yung IT kasi doon daw may pera. Okay. So, hindi naman ako yung tipong may passion na, hindi, kailangan ganito yung course ko. Dapat nursing, engineer. Wala akong ganun. Parang kung nasan yung pera, doon ako. Ganun. Okay. Grabe yung last kasi naming episode ni AJ, pinag-usapan namin yung mga favorite naming city dito. Ah, talaga? Which is one of them, Manila. Mm. Tapos, bukod sa Manila, sabi mo, PLM ka pa. Isa yun sa favorite kong lugar. Intramuros. Intramuros. So, doon kami una nag-date ni Charlene sa Eh. Intramuros. Yan. Shout out, Charlene. Sa likod ng camera. Ayan. Ang aming directress. Marami tayo Maganda ngayong doon. audience dito sa likod ng camera. Hindi niya lang sila nakikita, Hindi pero niya- 2 million sila. So, okay. So, ganun pala sa PLM. And ano ba yung common misconception ng mga tao sa IT? Kasi yung ibang layman, well, hindi ako ganun. Pero iniisip nung iba parang nagbabantay sa computer M&M course lang. M&M, no? Pero dito ko rin nakikita may pera. Ano yung common misconception ng mga tao sa IT? Siguro hindi rin lang ako masyadong exposed sa ano ba yung comments ng mga outside sa field. Pero ang tumatak siguro sa akin yung wala kasi siyang board exam. Okay. Unlike, kunwari sa PLM, yung IT, part siya ng engineering department. Wala kami sariling department. So, engineering, tas nasa loob yung IT tsaka computer science. Kami lang yung walang board exam. Okay. So, parang, hindi ko alam kung tinitreat nila as easy course lang siya. Pero, ang interesting doon, when you go outside, and I know na, hindi naman siguro ako mababash dito. Pero yung mga engineer, sometimes, pag nag-work Hindi ko na to sila, gagawing real. Hindi ko gagawin itong part na to. mapupunta din sila sa IT industry. Oh. Ganon. Parang magiging software engineer din sila, ganyan-ganyan. So, parang sasama niyang huling halakhak. Oh, yeah. Pero yung naisip ko kasi sa IT, yung parang mga coding. So, marunong kang mag-coding. Malawak siya. Programming talaga yung core ng IT. Pero yung pagiging techie mo, Oo. dahil nag-aaral ka ng IT, marami na siyang pwedeng pag-branch outan eh. Mm. Kasi, di ba, kunwari ngayon, AI, Oo. ang pinaka may advantage talaga yung mga techie, sanay magkalikot ng stuff. So, I think yun yung edge ng mga nag-IT talaga. Hindi lang siya into programming. And programming itself, sobrang lawak niya. Like, may web, may apps, may softwares, ganun. So, ang laki nung industry niya. Naalala ko nga kasi yung secretary ko before sa office, nung nagwo-work pa ako as employee. Like nag-team resign siya. Nauna pa nga siya mag-team resign sa nag-aral siya ng IT and coding. Talaga? Oo, so ganun pa lang ka-booming 'yon na na-mention mo rin naging freelancer, no? So ano ba 'yon? Parang isa 'yun sa major skill para maging freelancer. Kailangan IT ka. Hindi, kasi nung nag-work ako as an IT, tapos nagko-contemplate na ako mag-resign, ang thinking ko talaga, anong gagawin ko sa outside world? Parang, when I thought about it, kala ko sa corpo lang nag-a-apply yung IT. Tapos pinag-iisip ko, anong yung skills ko na applicable sa non-corporate job? Kasi nakikita ko yung mga nagre-remote work. Dapat ba mag-live ako? Yung parang... Facebook Live? Oo, mga ganon, Shopee TikTok, Live. live seller, ganon? Kasi work from anywhere eh. Oo. Very proprietary yung mga gamit naming applications sa office. Hindi siya yung... Parang during that time, niisip ko, hindi naman to magagamit outside of... Kunwari, nag-work ako sa IBM. Oo. Yung mga ginagamit naman sa IBM, hindi naman ginagamit sa outside world. Ganon yung tingin ko. Oo. So, sige, sabi ko mag-aaral ako ng bagong skill. Tapos, napunta lang ako sa Facebook ads. Kasi, I was also a financial advisor at that time. Oh. Tapos, pandemic ako nag-resign. And yung mga financial advisor kasi, kapag magko-close ka ng insurance, yung sale, Oo. kailangan face-to-face kasi may perma. Oo. Bawal siya nung pandemic. Bawal magkita kasi lockdown. Tapos, pero yun yung height ng insurance kasi nga COVID. Ang daming namamatay, ang daming nagkakasakit. So, na-appreciate nila yung insurance. So, nag-adjust yung insurance industry na maging online. And then, paano ka makakakuha ng clients online? Which is Facebook, social media, ads. So, nag-aral ako ng ads para kumita ako as an insurance agent. Ganun yung naging story niya hanggang sa, okay, nag-aral ako, tapos na-pick up ko siya agad kasi yung pagka-techie ko, nadala ko siya na kahit hindi ko alam yung ads,
Yung itsura kasi ng platform ng Facebook Ads, parang yung mga applications na ginagamit din namin. Oo. So, okay, mabilis kong na-pick up. Numbers, buttons, whatsoever. Tapos, yung mga kasabayan ko, hindi sila techie. Okay. Yung kasabayan mong mga nag-ads. Nag-aaral, oo. Oo. Mga, some are moms. Kasi yung mga insurance agent, although ngayon marami na ring bata, marami ring matatanda pa. Mm. Or hindi talaga sila techie. So, sabi ko, why not? Kita ko kasi yung struggle nila eh. Na, gets nila yung value nung ads, pero hindi nila ma-execute. Oo. So, sabi ko, ako na lang gagawa, bayaran nyo ako. So, ganun okay. siya nag-start na for every insurance agent na magpapagawa sa akin. Ano yun? Like Isa ads set na up. sponsored post? Yung Okay. sponsored po. Isa-set up. So kaya pala yung ibang insurance insurance agent ba tawag doon? Meron sa tabi sa Facebook na sponsored posts. So yung pala Yun yung kayo ads. yung gumagawa nun. Yun yung ginagawa ko. Okay. So, every agent na gusto nun, isa-set up ko lang one time, Oo. 3,000 yung singil ko. Oh. So, imagine for every 10 agents. So may 30K May ka 30K na agad? ako. Wow. Tapos nung na-realize ko, sabi ko, parang not bad na Ah. may 30K ako. Ah. Nagtatrabaho pa ako sa corpo Tapos noon. magse-set up ka lang ng ads nila? One time lang. One time? Okay. Kasi tinuro na eh. Ito yung ilagay mo, ito yung... Ituturo na eh, gagawin mo na lang. Hindi nila magawa yung magpindot-pindot, mag-set up. Ako, basic lang sa akin. So, doon siya nag-start na, okay ako na. Tapos, bayaran nyo na lang ako. Tapos, okay na. Ganun. Ilang taon ka, 'di ba? Nag-time jump kasi tayo 'di ba? Ilang taon yung period between nung gumraduate ka ng college sa PLM to the point na nagsarili ka na through ads? 8 years ako sa corpo. So, first job ko sa IBM. Pagka-graduate ko, nag-IBM na ako agad. 8 years okay. ako doon. Saka ako nag-freelance. Okay. 8 years ka sa IBM ka before. Okay. Yun lang ang only company ko. Wow. IBM. Tapos face-to-face 'yon. Oo. Sa office kami, sa QC. Tapos nag-resign ka mga pandemic na. 2021. Oh. So, second year ng pandemic. Parang pala, no, alam mo yung parang kay Steve Jobs, sabi niya, yung pag malalaman mo lang talaga yung path looking back no? Connect the dots. Connect the dots. Kasi, di ba, parang who would have thought, IT, programming, tapos naging ad person ka. Pero Marketing. modern day marketing kasi requires yung mastery dyan sa mga pagiging techie, di ba? Yung foundation. Tsaka, not just the technical foundation, pati yung soft skills na tinatawag. Kasi nung Anong soft skills? nag-work ako, naging escalation manager ako. So, yung mga irate customers namin, ako yung kumakausap. So, kailangan mo silang pakalmahin, kailangan mo silang i-assure na we're doing our job sa part namin sa company. Yung soft skills, yung the way you talk to other people, yung parang hindi naman ma-please, pero parang maging smooth yung transaction nyo. Ganon. So, nagamit ko siya nung nag-freelance ako kasi sanay na ako makipag-usap sa mga kliyente. And you won't probably realize na hindi lahat ng freelancer may sales skill. So, kahit magaling ka, if hindi mo kayang ibenta yung sarili mo, mahihirapan ka magkaroon ng kliyente. So, isa yon sa mga skills na natutunan ko sa corpo na kaya kong i-convince yung mga irate customers namin. Imagine, galit na sila kasi sumasabog na yung mga server nila. Pero kailangan mo silang pakalmahin. So, yung ganong negotiation skills, sales skills, nagamit ko siya as a freelancer. Para ka pa lang ang yung path mo, ayan, kaharap natin, no, 'di ba? Mga founder ng mga company. Kasi yung isang best skill to learn pag naggagawa ka ng business, hindi pala yung actual hard skill, but yung soft skill nga, which is selling. Selling yourself and selling an idea. Correct. Naalala ko yung sabi mo kasi follower mo ako sa vlog mo Yung Adulting Ventures. Shout out dun sa Adulting Adulting Ventures of a 20-something. Tapos ngayon, naging 30-something. Kasi parang maraming kang post dun na vlog style siya. Hindi pa gantong video na relatable Written 20-ish. content. I think magka-age group kasi tayo kaya nagre-resonate yung mga mo. Blog post mo about that. Doon ko talaga dinump yung buong journey ko. Kasi even before that,
yung multiply days, naabutan mo ba yun? Naabutan mo yung multiply, Oo naman. Tumblr. Oo naman. Yan, Pero mahilig lurker na ako doon. Mahilig na ako mag-vlog doon. So, nadala ko lang siya sa Facebook kasi nawala na yung dalawang platform. And yung isang mong post nga doon, sabi mo yung isang life-changing na lagi mo pinapakinggan, yung Strangest Secret, no? The Strangest Oo, Secret. kaya napakinggan ko rin yun eh. Ang dami sa community natin. Ka-community ko siya sa Leo Advantage. Shout out. ulit. Ang daming sponsor. Daming ads. Pag nagka-sponsor tayo, ganun yung This program is brought to you by Ads Level Up. Kaizen, Sign baka up naman. Yan. Mamaya kaya So, sa akin. ayun that's the value of investing yourself. When you enroll in those programs, you become a better person. Di ba? And you Uh, earn more. you earn more. Kaya, guys, check nyo yung link dito sa mga affiliate links ni Mau. Ayun. Okay, so back to the program. Okay, going back. Skip ads na tayo. Okay. Actually, kaya ako rin kita in-invite kasi isa ka sa multi-interest person. Hindi ko alam yung term. So, sayon, Yung tawag na lang ni Nikki doon na multi-potentialite, di ba? No? Kasi, nandun din ako sa period na transition, which is parang dorm nga, no? Transition from being an employee to being self-employed. Kung alam niyo yung cash flow quadrant na discuss ko ata before, I don't know, pero you search about that. EBSI. Yung the way I saw it kasi, the only way to have freedom, hindi naman kasi masama person na employee ka, di ba? Pero if you're attaining or yung goal mo is yung time freedom Time, location, and location freedom. money. Oo. Kasi pag employee, marireach mo yung financial freedom Pero you're tied to an organization. So Location. yun yung yun yung key doon kung ano yung gusto mo, di ba? Kasi live intentionally, di ba? So yun yung gusto ko malaman paano yung smooth transition from being an employee to a self-employed ka ba? Do you see yourself as self-employed or business na? Transitioning to business. Okay. Pero nung early years talaga self-employed talaga. So, kung paano ko siya ginawa. Ako talaga, halimbawa gusto nilang mag-resign. resign. Ano yung mga tips How mo? to resign. Ayun, how to resign wisely. Actually, ginawa ko din yun ng mini-series kasi ang dami talaga nagtatanong. And Mini-series sa vlog or sa dun video? sa adulting bench. Okay. Video. Pero hindi ko siya masyadong na-push. Bata pa ako nun. Okay. Minsan kasi, yung kapag magre-resign ka, di ba very passionate yung feeling? Kasi ito na, pupush ko na yung pangarap ko. May hype. Ganun. And kasi pagod ka na sa corpo, parang may ganong feeling kaya gigil ka na mag-jump. Pero yung lagi kong kinukwento is, the way I did it, very calculated risk siya. Kasi before I resigned, talagang pinag-ipunan ko. Mayroon akong emergency fund, meron akong insurance, tapos may clients na ako, yung kinukwento ko kaninang 30K. Which is mababa siya compared dun sa corpo, parang less than half of what I earn sa corpo. Pero nakita ko yung potential na ito nga side hustle, 30K, paano pa pag full time ko to, na all my time and effort nandito talaga. So, kaya hindi ako, actually, ang money personality ko kasi, saver. Di ba may ganun tayo? Saver fear, saver greed. Spender fear, ganun. Sa akin, I would say saver greed pa nga kung merong ganun. There was a point na talaga nag-hoard ako ng money. So, ang hirap for me, imagine. Pero di ba good thing yun pag walang idea yung audience? Di ba good thing yun, saver ka lang ng saver? Depende kasi sa akin, umabot sa point na hindi ko na na-enjoy yung fruit ng labor ko. Kasi tinatabi ko lang yung pera na hindi ko alam kung bakit ko siya tinatabi. Just for the sake of alam ko lang na may pera ko. So, ayun, good siya kasi marami akong ipon at that time. Dahil single din ako, bunso ako, hindi ako breadwinner. So, very, privileged ba yung term? Pag ganun na wala ka namang responsibility. Baka yun yung, tawag doon, unfair advantage mo. Unfair advantage. So, single, no responsibility, maraming ipon. Pero dahil nga saver greed ako at that time, even with that amount of money,
hindi pa rin ako feeling stable. Mm. So, nasa panic stage pa din ako nung nag-resign ako na hindi ako makapag-risk ng malaki kasi ayoko mabawasan yung pera ko. Tapos na-remind lang din ako ng mentor ko na kaya ka nga nag-emergency fund kasi for that kind of situations para hindi ka kabahan kasi nga nag-save ka. Mm. So, okay, sige. Parang na-realize ko na, oo nga naman, bakit ako matatakot? That's the main reason nga kung ba't ako nag-ipon para hindi ako matakot when the time comes. Tama. So, buti din na may mentor ako na nag-remind. Kasi siguro kitang-kita niya na hindi ako maka-make ng big moves nung nag-resign ako kasi nga ayokong magalaw yung ipon ko. Gusto ko, papasok ko lang yung pera. So, yun yung unfair advantage. Bago ako mag-resign, nag-ipon talaga ako. Ganong kalaki ba estimate ipon, or do you measure it by the amount or by how long mo ka mabubuhay, ganun? Ang computation kasi ng emergency fund, 'di ba, yung monthly expense mo times 6 minimum. I think meron din 3, 6 or 12, depende kung gaano ka secure mo gusto. I think that time meron akong 6 months worth ng ipon. If tama yung memory ko, nasa 300k yung savings ko at that time, bago ako nag-resign. So, enough naman na talaga siya. Tapos, ang swerte ko din, another unfair advantage, married na ako. Nung nag-resign ako, wala kaming kids. So, yung stability ng husband ko, doon ako nagli-lean in. Okay. Kumbaga parang double income kasi kayo. Worst comes to worst, wala akong kitain. Nandiyan yung asawa ko, Ah. bubuhayin niya ako. O yun tip mag-asawa. Yung ba yung tip? Shoutout kay, ano name niya? Kay Eko. Tinanong name, kunwari hindi kilala. Kay Eko, hi Andyan na sa'yo, si Eko. nanonood siya ngayon. Nanonood siya ngayon live, si Eko actually. Yun yung naging journey. Kasi, ang dami ring nagtatanong sa akin that time na paano mag-resign. Tapos nakikita mo sobrang passionate nila. Tapos wala rin silang ipon. So, parang, hindi ko rin siya ina-advise na ganun. Kasi I know na sobrang privilege nung situation ko na hindi siya magagawa ng iba ng ganun-ganun lang without the same. Para kasi sasabihin mo, sige, pursue mo yung dream mo. Pero hindi kayo same ng foundation. Totoo. So, pag nabaliw-baliw na siya dahil sa advice mo, wala akong responsibility dyan. So, I always... Parang baka masisi ka pa I always remind them na ako, ganito ko siya ginawa. So, ikaw, alam ko, hirap na hirap ka na dyan sa trabaho mo. Pero hindi ko i-encourage na mag-quit ka na bukas. Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari sa'yo. Parang ganun. So, dalawa pala, basis na, parang dalawang factor. Una, parang kailangan meron kang skill na pwedeng related, pwedeng hindi related dun sa current job mo. Either willing ka mag-aral talaga. Parang upskill, ganun ba yun? Tapos pangalawa, kailangan mag-ipon ka ng emergency. Financial cushion. Financial cushion. Paano kung halimbawa yung tao, instead of ipon ginawa, nangutang na lang? Ano yung advice mo sa ganun? Yung kasi, di ba, yung pera, very emotionally charged siya. So, sakto, ito pala yung book na nasa Secrets of the Millionaire Mind. So, kahit may pera ka, pero yung energy niya, yung charge ng money sa'yo is negative kasi hindi sa'yo eh. So, pwedeng, hindi pa rin natin alam yung energy nung nagpautang kung may grudge ba siya or masaya ba siyang pinautang niya sa'yo. Pero kasing, for me, believer lang ako na yung energy ng money or ng things around you carries the energy of the people who give it to you, yung energy mo. So, kung hindi siya malinis na type of energy na abundant, courageous, if nanggagaling ka sa fear, sa lack, mess up niya yung psychological aspect eh. So, even if kunwari ako, kahit na may pera ako at that time, pero I'm still coming from fear. Sobrang na-mess up niya din talaga yung mindset ko during that time. So, what more na hindi sa'yo yung pera, may responsibility ka sa ibang tao. So, parang wag na lang. For me lang. Tama. Depende sa risk appetite ng tao. Tama, risk appetite. Kasi niniwala rin ako na money is energy di ba? I mean, well, money is money, pero yun nga, dahil sa dami ng seminar, shout out Lorus, nung dumating si Ken Honda, di ba? Happy money. May sinabi siya na happy money and sad money ba yun? Na kapag galing daw sa sad money, yung anong madaling mawaldas or mawala. Pero yung sinabi ko kanina, na-realize ko, yun nga, depende sa risk appetite ng person. If kaya, kunwari yung energy niya sobrang solid,
Oo. kaya niyang dalhin, kumbaga ma-overpower niya yung negative energy around that Oo. situation. It could work also. Oo. Pero hindi kasi lahat ng tao ganun eh. Merong iba na madaling ma-shake. Mm. Yung iba naman sobrang, hindi, strong kaya. So, goods Totoo. din yung ganun. So in the end, ano siya, case-to-case basis. Hindi siya Just one size fits all. you do you, ganun. Pero malaki bang factor yung community or people around you sa mga career jump mo? Kasi parang isa ka sa mga kilala ko rin na parang quantum leap yung tinatawag na na movement 'di ba? Kasi you can stay, in fact parang the higher you get promoted, the longer na mag-iisip ka kung mag-quit ka or not 'di ba? Ayun. Yung community, oo, kasi nung nagpalipat-lipat ako ng community, doon ko talaga nakita yung difference ng mindset ng mga tao sa paligid mo. Like, two good communities can be also super different kapag depende sa core values nung community na yon. So, this community could be all about earning money. So, hustle, hustle, hustle. Pero yung mga taong hindi fit doon could be burnt out in the process. Meron namang mga community na sustainability naman yung nila. Like, yes, it could take us a longer time to earn more money. But in the process, we're happy, we're enjoying the present. Ganon. So, parang joining different communities, nakita ko yun, and kinukuha ko lang kung ano yung nagre-resonate sa akin. But I don't have to be boxed with just one group of people. Tama, kasi parang pag may mga tao na sobrang daming sinaliang community, parang may fatigue din no? Oo. Kasi, parang siyang algorithm no? Pag nag-scroll ka, sabi, mag-ipon ka, tapos isa, hindi, gamitin mo lang pera para mag-business, all in ka, di ba? Tapos, ganun din at the same time sa mga community. Oo. Kaya parang, at the end of the day din, ikaw yung mag-filter kung ano yung good for you or not. Same with mentors din kasi, Oo. yun din, pag marami kang mentors, tapos iba-iba din sila ng language, it could be confusing. That's why for some, it works for them na isang mentor lang din talaga. Pero one interesting thing I learned, possible talaga na graduate ka sa isang mentor eh. Like, ma-outgrow mo din yung mentor mo. Okay. And that's okay. Ngayon ko lang ulit narinig yan, Di ba, when the student is ready, the mentor or teacher appears. Appear. So, at the same time, pag ready ka ng Pag ready ka na ulit, graduate, the teacher will disappear na ulit. Ganun. okay. So, may mga times na nag-disappear na sa'yo when they have served their purpose nag-move on na rin. Not in a bad way, but in a, what you call, graduate way. Graduate ka. And walang guilt na ma-outgrow mo yung mentor mo. Kasi may notion din tayo yung authority. Yung parang, I could never be better than my mentor. Hindi naman siya sa like, better. Pero, siguro at some point, nagpa-part ways na, nag-iiba na yung path mo sa path niya. So, okay lang yun. Parang walang guilt na, okay, hindi na siya yung mentor ko sa season ng life ko na to. By season no? Yun din na-realize ko nga yung, ang dami sinasabi, parang prompt sa chat yung ginagawa mo sa akin di ba? Yung seasons kasi nga, as someone din na maraming gustong gawin sa buhay, parang pwede pala siyang by season, di ba? Season for fitness, season for podcast, and ang daming mentors for each season na minsan taliwas dun sa turo ng Sinasabi isang ng isa. mentor. Kaya naging mentor ka na ba? Oo. Okay. At nung 2024 talaga ako nagkaroon ng title na mentor sa marketing industry. So I was nung naging student ako sa community na to, doon ako nag-grow. Naging leader ako, parang I was helping the newbie students to get their requirements, ganyan, para maging marketer. Tapos, parang umabot na ako sa point na naging one of the coaches or mentors na din ako. So, ang saya din mag-give back kasi nakikita ko talaga yung sarili ko sa mga students na yan din ako before yung thinking na kaya ko ba talaga? Parang, will I make it in this industry? So, ang sarap sa feeling na i-assure din sila na as long as you do your part, kumbaga sa wuwu nga, 'di ba? The universe will conspire to make your dreams come true din. Basta wag ka lang susuko. Wag mong hindi pwedeng ikaw yung unang sumuko sa self mo, parang ganun.
Oo. So, kahit na marketing mentor ako, I would like to think na mas more on personal development pa rin yung approach ko more than the technical. Kasi ang dami ko na rin sinalihang technical courses. At the end of the day, yung foundation lang din naman ng marketing yung tinuturo eh. Pero yung pinaka magdadala sa'yo sa success mo is yung mindset mo, parang kumbaga ganun. So talagang nauna yung yung desire or why mo, no? Sakto, start with why. Anyway, so Mga ads. nag-iisip, ang galing parang prompt to sa mga topics. Oo nga. No, kasi, Premonition pala yan. Mamaya nasa premonition 100 million na tayo. mamaya pag ganun tayo mga topics natin eh. Kasi nga yung ang daming tao, yung parang sa Kaizen nga, 'di ba? Yung parang knowledge overload. Pag puro ka seminar lang, tapos ang dami mo ng knowledge, sabi mo technical, 'di ba? Wala pang execution stage eh, 'di ba? Kaya talo nung nag-execute. Sabi nga sa Kaizen, actually 20% lang yung knowledge eh. Oo. 80%, ano ba yung equation niya? Sana wag akong mabash. Pareto principle, 20-80? Hindi, yung 80 kasi hinati po sa dalawa, behavioral, transformation, Okay. which is yung mga habits, Oo. personal development, yung mindset, Oo. mga ganun. So, mas malaki yung factor niya kaysa dun sa knowledge. Oo. Kasi parang may cap lang naman yung knowledge na you only need so much, Oo. the certain amount of knowledge to execute. And then, siguro, as you go along, saka mo na expand. Pero kung puro ka aral, di ka nag-execute, wala. Kaya hindi niya sabi mo na nag-graduate sa mentor. Kasi baka pag nag-stay ka too long to the mentor, di ka man mag-execute. Nag-ano ka lang. Stagnant ka lang. Knowledge ka Inabsorb mo lang ng inabsorb yung mentor. lang. Oo, ganun, di ba? Parang na-outgrow mo na nga. Tsaka, I think kahit na gaano ka dumikit sa mentor mo, unique pa din yung journey mo. Hindi pwedeng, I think lang, hindi kayo same na same ng magiging journey. Kasi at the end of the day, hindi one size fits all yung business. Unlike halimbawa, 'di ba, pag employee ka, may certain rank, may certain job description ng role mo 'di ba? Parang kahit anong galingan mo, Oo. magpa-funnel kayo sa isang position. diba? Sino pinakamagaling para ma-promote? Tapos ito yung mo, nakakahon ka, ito yung role mo talaga. Unless you have a life outside talaga na, ito, sustains me lang. Hindi ito yung hindi ito yung passion, career, whatsoever ko. May mga ganun kasi, diba? Na they don't really treat corporate job as the end-all, be-all of their life. So, yun din. Parang nako-compartmentalize mo yung life inside and outside, no? Pero yung difference kasi sa what you've said, ang nangyayari, parang aligned na yung both work mo and life. So, Integration na siya. Integrated na hindi mo ma-compartmentalize kasi kung ikaw, what you are sa work, ito ka rin sa life outside di ba? Yun na yun. Sila din yung friends mo outside, sila din yung ka-work mo, parang gano'n. Di ba? So, may pros and cons yun di ba? Ang alin? Yung ganun. Work-life integration. Work-life integration. Pero Anong naisip mong cons? Naisip kong cons? Naisip ko paano kung yung hobby mo is also your source of income. 'Di ba? May mga taong ganun na mahilig silang mag-business. Every hobby gustong i-monetize You recommend that or ano? Nire-recommend ko ba mag-monetize ng hobby? Yung thought is, yung other part is wag i-monetize yung hobby. I think sa mga ganong bagay, it's not black and white for me. Kaya hindi ako makapag-comment na wag or yes, ganon. It's not black and white. Kasi, kunwari, yung mga YouTuber, like, di ba, si Mr. Beast? Di ba? Yung hobby lang before, tapos, yun na yung siya na pinakamayaman ngayon. So, hindi mo talaga pwedeng sabihin, hindi, wag mo i-monetize yung hobby mo. Parang, dapat happy-happy lang. Paano kung yun yung magpayaman sa'yo, tapos sobrang saya mo? Tama. Kasi, alimbawa, yung iba kasi siguro, parang yung hobby kasi escape yan dun sa di ba? Sa work mo, para maging, tawag sa ganun? Unwind. Ganun. Ako, naisip ko naman dyan, in the beginning, create a life you don't need to escape from. Diba? Okay. So that, hindi mo ma-feel na kailangan ihiwalay ko. Kailangan may hobby ako na hindi part ng work ko. Kasi ito yung escape ko.
Parang, ba't ka nag-escape? Oo nga, no? Ganon. Parang, yun nga eh. Kaya gusto kong makausap yung mga tulad nyo. Kasi, eto, di ba? Yung teoro ni Ayan. Hormozy, di ba? Okay, Hormozy na tayo. Yung bago yung 100 Money models. money models di ba? Pero, nag-sprinkle din siya ng personal life niya dyan, di ba? Yung parang, yung hobby niya kasi is mag-gym, di ba? So, yun yung sinimulan niya yung business niya, di ba? Kaya, naisip ko lang din sa kanya, isa siya sa mga aligned person eh. Kaya nga for the record, I keep saying sa mga friends ko, para siyang machong NFG eh. Si Hormozy. Oo, yun. Minonetize yung passion. Oo. And, ano nga ba? kaya napapaisip talaga ako na, yung mga ini-interview ko, yung mga mapipiga ako sa kanila, sila eh, parang yung hobby. Ikaw I guess, ano ba hobby mo before? Hobby ko, I would say, ano bang hobby ko? Maglaro. Video games talaga. Hindi naman ako yung super serial book reader. Mas madalas pa rin akong maglaro. Pero ka-book club kita nun. Nakapag-report ka rin ba doon? Nakapag-report ako. Okay. Yung mga report ko nun, woo stuff na din. Woo stuff. Oo. Gusto mo bang pumunta sa woo stuff? Pwede na. Oo. Kasi yun hot take yun yung woo stuff. Halimbawa, Spirituality. Spirituality eh. Kasi yung isa sa mga, things about woo stuff, pwede siyang aligned sa, sa beliefs mo, sa religion mo, etc. Pero parang it triggers some people eh. Halimbawa, tong concept of, I attract but I don't chase. 'Di ba counterintuitive siya? Pero it can mean na you're doing your best pero ka pa rin eh, nagkukuha ka pa rin ng cold clients, ganon. Pero sa iba parang it's like yung parang nakatunganga ka lang eh, 'di ba? Parang laziness. Laziness eh, 'di ba? Ang natutunan ko diyan, sabi din ng isa kong mentor, at the end of the parang day... mentor, ilan ba mentor? dami kong spirituality mentor. Okay, Si Joey. Si Joey, okay. At the end of the day, you can't escape yourself. Alam mo naman sa sarili mo, if you're using spirituality as an excuse to be lazy, or yun talaga yung calling mo. Like ako din, may times na my body calls me for rest. And inaano ko din, pinapakaramdaman ko din, am I being lazy or am I honoring my body? So, parang yun. listen to your body, gano'n? Okay. Listen to your body. So, and also, I don't need to explain that to anyone na, tinatamad ka ba? Parang, ba't di ka kumikilos? If they're really open to hear my answer, I will explain. I will share what's my journey right now. Pero kapag nanggagaling sila sa judgment, parang wala nang reason to spend more energy explaining yourself to anybody else. Parang gano'n. Kasi dati rin ako sa woo para... Ako may tanong ako sa'yo. Sige, go. Ba't ka napunta sa woo? Ba't ka naging interested? Ba't ako naging interested sa woo? Actually, ako talaga, isa ako sa biggest skeptic ng mga woo. Pero si NFG kasi, kumbaga sa lahat ng mentor / idol ko, or gusto ko maging the kind of life I want. Siya yung pinaka, kumbaga tinitingala ako dyan eh. Kaya kumbaga gusto mo yung model yung life niya. Gusto ko yung model. Kaya nga, halimbawa si Sir Mark, hindi ako na-starstruck sa kanya eh. Pero kay Nikki talaga parang parang... Ito na yung kutsilyo ni Sir Mark. parang na-stun ako na parang kaya pala yun ng tao na gawing ng isang human na parang ang dami mo na gagawang stuff pero chill ka lang. Potato. Oo, ganon. Yung ganong leverage ba? Yung parang this amount of effort but with so much focus and certainty. Kaya mas nagagawa mo yung things na hindi magawa ng tao in their lifetime. That's how I see it. Kaya doon nagsimula kay NFG, tapos diba? nung tinignan mo na into woo siya. Into woo siya. Kaya na-convince ka. Yung una, yung sa
nung pandemic, di ba tayo may mga GC sa LA, Oo. yung book club. Pero meron isa doon, Witchcraft And GC. wizardry. Oh, hindi nga ako sumali doon kasi mga Talaga? kulto-kult. Ay, hindi, joke lang. Pero yung yung parang Ganun yung notion mo. ganun yung notion ko nung una, ng woo-woo. Pero woo-woo talaga. Oh, yung pala, it's a way of spirituality na pwedeng aligned with your religion or with your core beliefs, di ba? Kasi yung parang isang tumatak sa akin, nasa 3D world tayo di ba? Pero meron palang 4D world and yung Kumbaga Matrix. may matrix Outside of di ba? the matrix. Tapos ito parang isang facet lang siya ng reality natin na nanggagaling dun sa natin inside or Sa consciousness. sa consciousness natin. So, Lalim na natin. baka may collective consciousness nga tayo, di ba? Pero ito, parang, result lang kung ano yung what's on the inside. Everything we see here. Is a mirror. It's just a mirror and may time na, lang siya, thought lang siya. Like, everything we see right now, ba, itong book na to, thought lang siya before. Itong baso na to, thought lang siya. Bumili kaya ako baso, ganun. So, Or yung gumawa ng baso niyan. Gumawa kaya ako baso, oo, diba? diba? So, parang nasa 4D reality pa lang nila. Tapos, na-manifest nila into existence, di ba? So, yung word na manifest din, parang medyo may X din ako nun di ba? Pero, Manifesting. everything that's here, it's manifested by... Tsaka siya science-based din naman talaga Paano naging siya. science-based? Sige nga. Oh my gosh, ang hirap. Wait. Just last night, nakikinig kami kay Joe Dispenza. Tapos, Sino kilala si mo si Joe Dispenza? Hindi ko kilala yun. Author siya Okay, sino ng yun? Becoming Supernatural. Siya Okay. yung scientist na kaya niyang i-explain yung spirituality In a science in a way? scientific way. Okay. Tapos, hindi ko alam kung mabibigyan ko ng justice yung explanation niya. Sige, kung hindi mabigyan ng justice, i-search na lang natin. Search nyo na lang. Kasi, tsaka sila Deepak Chopra, sila yung mga idol ko in terms of that. Ang sinasabi nila is, nothing in the 3D world can exist without the mind. Kunwari pumikit ka, walang mag-e-exist na 3D, di ba? Tama. So, paano ba? Parang even the science of light, yung from the sunlight na, parang paano mo explain, di ba pag gabi madilim, hindi mo yan nakikita. Parang it's as if hindi siya nag-e-exist. Pero just because may light, tas na-process siya ng brain mo, suddenly nag-e-exist na yung paligid mo. Okay. Ganun. Tapos, but nothing in science can really pinpoint or discuss kung ano yung nagiging process ng brain. So that's one. Tapos sa memory din, like, kapag binuksan mo yung brain, wala ka naman makikitang pictures dyan But how come our brain can store so much memory, so much pictures, and hindi rin alam ng brain natin kung ano yung totoo and ano yung imagined lang. Parang ganun. So ganun ka-powerful yung consciousness. Tapos, meron din silang mga topic about energy kasi, di ba, itong mga, na to, Cellphone. itong mga 3D stuff na to, parang at the core of it, atoms, molecules, whatsoever lang Parang sila. pag zoom in mo ng sobra, parang mga nagbabibrate lang siya na, Di ba parang atoms. energetic charge lang din siya, plus minus, gano'n. Oo. So parang at the very core of everything, lahat tayo, energy lang. Oo. Tapos, and energy cannot be created nor destroyed. Tinatransmute lang siya. Walang brand new energy, walang nasisirang energy. So, lahat ng, kumbaga yung mga 3D stuff, parang it's all energy coming together to create that thing. Katulad ng sinabi mo, parang yung energy galing sa brain nung nag-invent ng stuff na to. Oo, di ba? Itong mic, Oo, itong ganyan. set Tapos, natin, ganyan. kaya siya sobrang powerful ng manifestation na na-realize ko na kung alam ko lang to matagal na, sana matagal na ako nag-manifest, sana mas marami na akong stuff. Okay. Kasi when you think about something, meron siyang vibration, di ba? Oo. Kunwari sa sound, parang kunwari sa guitar, ginanon mo yung guitar, may vibration siya. May So vibration. same with our minds na yung scientific energy, kapag nag-isip ka, meron siyang frequency, meron siyang vibration, na nagagalaw din niya yung energy ng
paligid mo. Totoo. Oo. So, the more you think about something, the stronger the energy. So, parang nagagalaw niya yung energy ng paligid mo, ng life mo, hanggang sa, di ba ang manifestation naman is, when you visualize something, when you think about something, someday it will happen. Oo. Pwedeng someday, pwedeng depende Oo. sa skill mo sa pag-manifest. Kung Okay. gaano ka kagaling mag-manifest. So, the stronger your manifestation is, it's just a matter of time bago magkatotoo yung manifestation. So, ganun ko siya naintindihan na nagsistart siya sa vibration sa mind mo. Tapos, na-imagine mo yung vibration ng mundo na it changes. Oo. Small changes in vibration. Oo. Na naiiba yung 3D world mo. Parang ganun. Oo. Parang ganun siya scientific eh. Kasi it all boils down to energy. Nagmumukha lang siyang woo kasi it's so different from the usual stuff. Oo. Yung default na, ito yung default ko eh. Kapag wala akong inisip na iba, Oo. kunwari hindi ako aware, tas I just go through life as it is. Walang nagbabago, ganun. Pero, anytime na may maisip kang bago na, kunwari ako, gusto ko ng bagong bahay. And I really, really want that new house. So, may vibration siya. And yung action ko din, nag-iiba. Tama. Nababago Siguro na. yun nga yung scientific or practical way doon sa manifestation. Pwede mo sabihin hindi magic, pero parang nagkakaroon ka ng goal. Sobrang Diba? ano na siya, molecular chemistry. Oo, na parang attracted ka na dun sa ganong goal na your very being mag-shift siya to the person who has that thing or who has that ano ba? Saka nandun na yung attention mo, parang, dahil gusto mo ng bahay, nagmamanifest ka ng bahay, suddenly, yung attention mo goes to things na magko-contribute dun sa pagkakaroon ng bahay. Parang ganun. Siguro ano kasi yung manifestation parang may borderline ano siya gray area sa obsession ganun or sa mga ano yung delusional thoughts delulu di ba kaya ano I think it's something na kung meron tayong ano in the future guest na manifestation expert may ganun ba Ma-explain niya talaga. Sana mag-guest mo si Joe Dispenza. Niisip ko lang sina Joey eh. Pwede din. Joey Cantos. Yun, Joey Cantos. Yun, Babaeng Joe Dispenza. Gusto ko rin yun ma-interview. So, di ba, yun nga. So, nagkaroon ng ganun si Nikki, yung wow thingy. Tapos, yun nga, si Coach Sarah. Yun. Pwede ba mag-shoutout? Pero yun, doon ako naging aware. Podcast mo naman to. Ay, sa bagay, no. Kanina ka nag-ask ng permission. Oh, di ba? Nag-ask pa rin ako ng permission. So, parang ano eh. It's Awareness lang. Awareness talaga eh, no, na sa ngayon, ikaw na sarili mong boss ng sarili mong, meron kang sariling ginagawa. Parang, may ganong sense pa rin when you're Sa bagay kasi employee before eh. Talagang, yung tawag nila doon, conditioning. 'Di ba? For oo. the longest time, na-condition ka na ganito yung gagawin mo. So, hindi naman talaga siya ganun kadaling maalis. Basic psychology sa system. Classical conditioning na kailangan parang 'di ba, since childhood kailangan magpaalam. Pero pag tumanda ka na, sa'yo na pala nagpapaalam, ganon. So, kanina ka hihingi ng permission. So anyway, yun nga, kay Coach Sarah. Tapos, attend ako ng mga, wow din yung tawag eh. Yung QCA. webinar, something manifestation. Nakalimutan. Wealth Ascension Workshop. Wealth Ascension Workshop. Di ba naalala pa natin? Ayan. 2020. 2022 yun. 22. Ay, ikaw 21 ka umattend nun? Di ba tayo batch 1 nun? Di ka ba batch 1? Batch 2 ako nun batch eh. 1 lang Tapos nagtaka ako, bakit ganon? 5,000 pesos, pero manifest. So, ako kasi, yung So, skeptical ka pa, no? pagiging skeptic ko, siguro yun yung difference ko sa ibang skeptic. Skeptic ako, pero mas ako serious ako kung attendan, ganon. Kaysa sa resist. Instead of resistance, ginagawa, ano ba to, ang kakaiba, ganon. Why don't I try it, ganon. At Tignan ganun nga din sa natin. Kaizen ako parang
paano to may abs? Paano magka-abs? In Ganon. 100 days. Parang hindi ako naniniwala. Kasi di ba si Coach Show, sobrang certain na in 100 days magkaka-abs ka. Parang gusto kong puntahan muna. Ganon. Yan nga yung So, term niya. pinuntahan ko si, yung kay Coach Shara noon. Medyo skeptic pa rin ako, no? Tapos, yun nga, mga tulad nyo, nag-take action. May results Kaya, unti-unti, naging open mind na ako sa Na-convince mga ka din. woo. Tapos, meron pa akong isang book na, teka. Sige. Andito yan Andito yan, teka. Commercial po muna. Hindi, Papakit muna ako dito. commercial. Guys, bantayan nyo si Mao for me. Ay, meron din ako niyan. Pero di ko pa tapos. Ito. Yan. Ito, Ask and actually, it is ito yung given. medyo sa pagka-woo ko. Ask and it is Si Abram. given. Ito yung parang woo book na medyo official kasi New York Times bestseller. So, baka totoo yung mga woo. Iba naman ang atake niyan, yun yung may spiritual na nagsasalita Oo, through grabe. them. Grabe. Through Esther. Grabe ito, kung titingnan nyo, yung author nito, Esther and Jerry Hicks, with Teachings of Abraham. So, na-curious ako sino to. Pero parang imaginary friend pala nila to, collectively. Siya yung spiritual. Di ba? Ayun, ako dyan. Parang ini-interpret lang ni Esther Oo. para maintindihan ng tao. Oo, pero para siyang, kumbaga, joint delusion na, Sanib. mag-asawa sila, sinasaniban sila nitong, si Abraham. Oo, pero ang basic di ba, nasa Bible din siya, ask and it is given, di ba? Pag hiningi mo sa universe, yung makukuha mo Sabi ko nga just the other night, kinukwento ko din sa husband ko, sabi ko, na-realize ko yung manifestation, para lang din siyang prayer Oo, You're okay. just asking for something. Oo. Like, sa religion, si Jesus, sa kanya ka nagpe-pray. Sa manifestation, sa universe ka nagpe-pray. And ako din, born again Christian ako talaga. So, nung na-discover ko yung woo, may resistance din talaga. Kasi parang I feel like it's blasphemy. Oo. Parang pagan yan. Against siya sa pinaniwalaan ko. Pero, yun, same tayo na-curious lang din ako. And ang sabi ko pa nun, if God really loves me, hindi niya ako i-condemn just by being curious and stuff like this. And, na-compare ko naman yung similarities niya. Tsaka, di ba, ang tinuturo talaga, like, ako, the way I receive it lang sa Christianity, yung non-judgment. So, ayun, parang di ko lang din ginudge yung sarili ko for being curious. And kung ginudge man ako ng di naman ako naka-receive ng judgment from churchmates. Pero di ba yun yung usual notion na pag lumabas ka sa turo ng church, i-judge ka. Pero, good thing, di ko naman siya na-experience. Yung persecution, di ka naman ako na-persecute. And, Kasi uso ngayon yung manifest kahit saan. kahit sa TikTok Oo, di ba? Siguro yung pa isa, kasi after para siyang may niyan- sariling religion na hindi. Oo, parang siya, yung parang religion for Non-religion. spirituality for people who are not religious. Feeling ko may mas magandang explanation dito na hindi natin Oo nagagawa. nga no. Oo. Feel ko nga, buti na lang hindi sikat tong podcast ko. Kasi mapabash ako. Oo, yun, mga friends Don't ko. judge. Non-judgment, gano'n. Tapos, yun nga, siguro pinaka-height ng woo ko this year. Kasi nung February, yung nag-guest sa amin, si June, yung nakita mo. na para siyang parang psychic na parang actually parang Coach Sarah ganun. Tapos ang dami niyang sinabi during our podcast. So in a way itong podcast na to life-changing sa akin yun nga sa Woo yun si June, tapos kaya ako nag-resign and naggawa ng law firm. Yung isa kong in-interview, yung guest ko, classmate ko, naggawa ng law firm. So sa'yo may na-inspire ka. mapupulot din ako parang parang May magaganon ulit sa life mo dahil nag-usap tayo. parang natatransform ako ng mga guests ko. Kaya by now, I have to be careful sa influence ng mga guests sa buhay ko. Kasi parang konting, kunwari, isang shift lang dahil sa usap nyo, may iba talaga yung direction ng life mo no? Kumbaga sa Grab, lumigo ka lang ng onti, sa ibang lugar ka na mapupunta. Kaya nga highly recommended ko yung kahit sino kung gusto nila mag-podcast or kahit unrecorded podcast. Kasi ito excuse ko to para makausap yung mga gusto kong kausapin na hindi mo Kung walang ganito, hindi naman tayo magkikita. hindi tayo magkikita ng about woo and marketing ganon. So ayun.
yun yung height ng wuwu ko ngayon. Tapos ako, parang Feeling nag-delve mo, into- kumbaga, na-attract mo lahat ng Oo. makakatulong sa journey mo talaga. Oo, ganun. Pero at ganda. the same time, para siyang yung self-improvement and itong paniniwala sa manifestation. Parang ginugulo niya yung norm sa buhay mo, yung status quo. Kaya Yung Matrix. pag nasa journey ka, parang ito, nung inaayos ko tong dorm, parang nagugulo siya eh. Hindi ko alam, na-experience mo ba yun? Ako na nagkwento siya yung guest, guys. Natutunan ko din yun kasi 'di ba sabi nga nila, napanood mo na ba yung Everything Everywhere All Ay, at oo, Once? oo. Tapos may point doon na kapag gusto niyang mag-quantum jump, kailangan niyang gumawa ng something out of the ordinary. Nakita ko Di yan, ba? Tapos sabi ko, oo nga, no, kailangan talaga merong something out of the ordinary para ma-inspire ka to change something sa life mo. Tapos, na kwento ko din sa husband ko na nagsistart talaga siya sa, parang, ano ba yung term dun? Experiencing New something things? new. Okay. Any random thing, like lumabas ka ng bahay. Kunwari lumabas kami ng bahay, kahit out of the routine siya. Pero just by doing that, could change my life kasi parang ma-inspire ako na, ang ganda pala pag lumalabas ka ng bahay. Parang, ang sarap pala maglakad. So, may iba na siya instead na lagi ka lang nakaharap sa computer. Naiiba yung life mo just by doing something out of the ordinary. So, ako din, like, believer din ako na kung gusto mong kunwari, feeling mo nasa pattern ka na for a long time, just change one tiny thing. Tas it could be a huge impact talaga sa life. Ang amazing niya in that way. Yun lang. Parang yung sa Kaizen nga, actually, isip ko lang ngayon, nag-download. Download yun yung mga terms sa di ba? Yung, di ba, pag nag-gym ka, parang yung mga tiny, weight plus 2.5 Progressive lang. overload. Progressive overload. Yun yung sinasabi mong, small changes na parang eventually Pero, will lead to magko-compound. compounding, life-changing results So, yun. And hindi ka magkakaroon ng ganun if you just stay on the path. Tas, kagabi lang narinig ko, yun, kay Joe Dispenza. Na-realize ko lang while listening to him na the biggest tragedy that could happen in your life, feeling ko lang, one of the biggest tragedies sa life mo is yung hindi ka magising sa patterns mo. Yung mabuhay ka ng buong life mo na hindi ka naging aware na umalis sa patterns mo. Parang instead of you happening to your life, parang living your life just happened to you. Oo. Parang ganun. Parang ang saklap nun na hindi ko man lang naisip umalis sa path na default. Parang ganun. Tsaka sakto. Oo, last book, Daily Stoic. Kasi yung parang yung sinabi mo nga, memento mori yun di ba? Yung every one of us mamamatay din. And dahil niya sa self-improvement journey, woo journey, parang mapapaisip ka pa rin at the end of your life. Did you, do everything in your capability to have the life you want? Tsaka okay lang din. I think, ibabalik siya sa, kunwari, mag-full circle tayo. Babalik sa empleyado. Okay. For some, we might judge them na, nag-empleyado na siya buong buhay niya. Pero kung siya, conscious decision siya, na, okay, aware ako, empleyado ako, and it is my choice to become an employee and to be excellent at it. Successful ka pa din. Totoo. For me, diba? Diba yun yung sabi sa Strangest Secret? Who succeeds? It is the man who ganyan, and does the best job. Kasi dun sa Strangest Secret nga, sabi niya, yung, parang ang sakto, live intentionally yun, pero 1930s version. Basta ganun kasi di ba kahit yung gusto niya is maging mother or housewife. And does a great job at it. She will succeed. Consider na siya as a successful person. Pero kung halimbawa, yun nga, may mga tao na business, pinipilit na mag-business, pero deep inside, that's not what they want. Naririnig lang nila sa TikTok na magsipag kayo, magnegosyo kayo, gano'n. Hindi yun yung core mo, di ba? Parang nagpadala ka lang din sa opinion ng iba. Which is, I think, hindi ka pa rin nag-succeed. Hindi ka pa rin successful. So, yung message talaga dito, live intentionally and okay lang maging employee. Kung yun yung gusto mo. Kung yun talaga yung plano mo, in your heart. Ako kasi, before yun yung gusto ko. Pero ngayon gusto ko nga may
gantong kung ano-anong stuff. Tsaka maganda, lawyer, di ba? Yan businessman. nga yung nangyari sa'yo. Like, at one point, you thought na okay ako sa pagiging employee. Ay, oo, magiging di ba? magaling ako na employee. Kasi ka-GC ko siya eh. Okay. Ka-group chat. Ah. So, wala ring guilt na magbago siya. Either ganun ka for your whole life, which is okay if yun talaga yung intention mo. Pero wala ring guilt na before nasabi ko na magiging employee or lawyer, magaling na lawyer ako, employee. Pero nagbago siya. Oo. Wala ring guilt dun. Walang Kasi people can change their minds and that's okay. Tsaka siguro kaya wala akong regret kasi I did my best na maging gantong employee. Sabi ko, hindi, ba't ganun may kulang pa rin? So why not try this habang bata pa na 30 plus pa lang, di ba? So yun. And naisip ko rin, what would I do if money is not Kung halimbawa meron kang you keep talking about mentors, di ba? Kung meron kang top 5 mentors na na irarank mo, kung okay lang, ano yung Naka-rank? sino yung hindi, sige, without ranking na In lang. no particular In no order. particular order na lang. Top 5 mentors mo. Sige, top of mind. Since hindi rin ako mahilig sa favoritism. Sige. Mga tumatak sa akin. Yung first mentor ko when I resigned, si Coach JM Tan. I don't know if kilala mo hindi siya. ko kilala Naging mentor yun. din siya ni Nikki. Okay. Sa kanya ko siya nakilala. Kasi, kaya siya tumatak sa akin dahil ngayon ko nare-realize kung gaano din kalaki yung value na binibigay niya sa akin. Kasi for context, when I resigned, kumuha ko ng mentor agad. Tapos, ang bayad ko sa kanya was 10% of what I was earning. Ang galing Ang ina-earn ko Commission-based? lang nun, 20K, 30K. So, imagine, nagbabayad ako ng 2K, 3K Okay. per month. Pero yung level of teaching niya sa akin, pang corporate, pang executive level, Okay. parang ganun. Pero hindi ko siya na-appreciate with Ano yung one-on-one, with Jay? my so little mind. Okay. One-on-one siya. Tapos ngayon ko lang na-realize, gabi, parang sobrang laking value, pero hindi ko siya na-appreciate kasi nga, hindi pa ganun kalaki yung container ko. Pero ngayon ko siya na-appreciate na lahat yung mga tinuturo sa akin ni Coach JM during that time, ngayon ko nagigets kung bakit niya yung tinuturo sa akin at that time. Tapos, even after kahit matagal nang nag-end yung coaching namin, siya pa rin yung ina-update ko na ito na ako, parang ito na yung achievements ko, kasi na-attribute ko siya dun sa mga tinuturo. Actually, just the other night, hinahanap ko siya. Kasi wala talaga siya sa internet. Okay. Kaya pala, hindi ko Low-key alam lang yung siya. presence niya. Coach JM Tan, shout out. John Michael Tan. Okay. Tapos, sumunod, sino bang... May natututunan akong bago. Never ko narinig yung person na yun. Coach JM. Tapos, sino pa ba? Favorite ko din si Coach Julian Canita kasi siya naman, Facebook ads din siya. Okay. Tapos, Ads level up din? hindi. Sa tribe ko siya nakilala. Mentor din siya ni Junji, yung sa ads level up. Kasi kaya ko siya nagustuhan dahil same kami ng background in terms of skill, Facebook ads. Tapos ngayon nag-branch out siya to executive coaching. So, leadership na yung tinuturo niya. And isa ko sa mga, I think, unang tinuruan niya ng leadership style na more than the skill. As I was building my team, sa kanya ako natuto. Tapos, siya yung kind of person na sobrang light ng energy. And then, later on, in-invite din niya ako sa mga programs na naging part siya. Tapos, nagets ko na, kaya pala ganun ka-light yung energy ni Coach Julian kasi ito yung foundation niya. So, nag-attend siya nung shout-out sa Innovate. Ang may program sila, Flex, Sleep, ALC, ganyan. Ini-invite niya ako doon. Ads yun, Facebook ads. Hindi. Ano siya, leadership, Leadership. program siya. Pero yung dinidiscuss inside is more on inner work din. I think borderline woo-woo din siya. Borderline woo. Tapos, so dalawa na. Sino ba? Kasi yung last ko talaga si Coach Cho. Spoil mo na agad. Pero no particular order. Pero, no particular order. Sige, pwedeng mag-coach Cho. Si Coach Cho, kaya ko siya sobrang na-appreciate. Kasi, very refreshing yung leadership ni Coach Cho for me kasi very walk the talk siya. I would say that kasi he's not perfect. Like, he's F-boy starter pack na siya, di ba? Party boy starter pack eh. Pwede ba yung marinig? Guwapo, ganun. Ewan ko, 18 years old and above ba tong audience na? Ano to? Party Restricted. boy na natutong naging tambay, tapos nag-personal development. Kaya, nung naka-work ko siya,
open siya na he's not perfect. Pero kita mo talaga yung effort niya to do something about it. Mm. Kaya, parang, kaya nako-compare ko siya dun sa mga mentors na they're putting this facade sa, say, social media. Kasi nasa social media space tayo. Oo. Pero kapag na-commit mo na sila, doon mo marirealize yung na never meet your heroes. Okay. May ganong factor. Oo. Kaya, eto personal ko lang naman to, na kumbaga, may a bit of disappointment na ito yung ina-idolize ko eh. Pag sa ibang heroes, Oo, parang na-never meet your hero ako, Oo. parang ang sakit sa puso. Kasi, I look parang up may to this na-mention ka person. nga dati dyan, pero hindi ko na-mention. Okay. Hindi ko na maalala. Pero si Coach Cho, actually, nung naging boss ko siya, Oo. meron akong ganong prejudgment na Never meet your heroes, baka ibang tao siya baka sa may real life. ma-figure out, baka may ma-find out ako kay Coach Cho na madidisappoint na naman ako kasi ang taas ng tingin ko sa'yo, tapos masama pala, like, unhygienic ka pala. Ay, gano'n. Okay. Pero hindi, sobrang bango ni Coach Cho. Okay. Tapos, ayun, kaya very refreshing siya, walk the talk. Oo. Tapos, di ba yung... Kailangan mabango ka, yun yung Oo. boss. Ano siya, kung ano yung sinishare niya online, ganun talaga siya sa pag-handle ng team, pakikipag-usap sa mga tao, yun. Kaya sobrang na-appreciate ko siya. Sabi ko nga, nagjo-joke nga ako na, hinintay ko lang ma-disappoint ako ni Coach Cho. Pero ayoko siyang i-manifest na, pero kasi ikaw yung, di ba, yun nga, balik sa manifestation, yung thoughts mo could be your reality kahit na hindi naman siya yung reality ng ibang tao. So, I'm learning to appreciate them lang in the present. Hindi na iniisip na baka i-disappoint lang din ako nito. Totoo. Kasi ayoko maging victim ng past experiences ko. Kumbaga si Coach, parang yung authenticity niya, what you see sa internet is what you see rin in real life. And even better. Oh, ayos ha. Very unique yung mga, or konti lang yung ganong tao eh. Okay. So, tatlo na. Tatlo na. Si NFG din, I also want to attribute yung success ko din kay NFG kasi she's one of those who believed in me. First believed in me. Na-meet ko siya, corpo pa ako. Tapos, nung nag-aral ako ng ads, kinuha niya kami to teach doon sa group ng financial advisor. Di ba mga FA niya kami? Alam mo ba yun? Nasa ProLife kami before. Talaga? Oo, NFG Global. Yung pala, wait, so naging, yung insurance mo, parang, upline ba tawag doon? Manager, unit manager. Unit manager mo is NFG. Si Nikki. Okay. Wow. Kaya tinuruan niya kami about money, tas tinuruan niya kami na you don't have to be rich to be a financial advisor. Basta one step ahead ka lang. May turo mo lang yung experience mo. Kaya, ayun, she's one of those few people who believed in me. Kaya, nagkaroon din ako ng, kumbaga, jumping point, kumbaga. Tapos, si Joanna din sa Lorus. Oh, si Joanna. Laki din ng natutunan ko kay Joanna kasi when I first met her, I was very intimidated kasi very postura, ganon. Tapos, recent lang yun, no? Pinaka-recent si Coach. 2023. Okay. Nauna si Joanna. Si Joanna pala. We met in 2023 kasi para doon sa clothing business niya. And it didn't work. Tapos, nag-meet lang ulit kami. Parang early 2023, tas, yung first MMI after the pandemic, nirefer ako sa kanya for doing ads. Tapos, parang newbie pa din ako noon. And then, na-appreciate ko sa kanya kasi very stern siya eh. Strict din siya as a leader. Tapos, nakita ko din yung growth niya. Meron naman siyang heart. Grabe na. May heart siya, pero mas overpowering yung pagiging girl boss niya at that time. Pero nakita ko din yung journey niya sa personal life niya. Na ngayon, kapag, kunwari, sinabihan ako ni Joanna na, Maui, can we talk? Ba't Maui ka na? Maui ang tawag niya. Kasi may Mau na lalaki. Okay. So, ako si Maui. Kung before, matatakot talaga ako. No? Hala, bakit ako gustong kausap? Ngayon, I know na kahit na sabi natin pagalitan niya ako because of my performance, it comes from love. And yung binuo niya din culture sa Lorus na family talaga, na doon yung kind of client na nakapagkwento ako ng personal life ko.
And sobrang ganda ng culture na na-build niya. So, ganun din yung ine-emanate ko sa sarili kong team na they will be comfortable to talk about their personal lives. Kasi hindi mo na siya may hiwalay sa work mo eh. So, Parang ayun, ano, sila yung mga... Feeling ko may nakalimutan ako, pero So, yun na dahil yung binigla mo ako. kasi Sila yun yung yung parang on top of your head eh. Oo. Na, Na wala may namang impact magtatampo sa'yo dyan eh. Oo. Wala naman akong viewer masyado. Baka, mga friends ko ano, lang. Tapos I-shoutout ko na lang kayo sa ibang podcast. sa iba podcast. So, siguro to wrap this up, yung usual questions namin sa guest May namin. ending ba? Yung end question, which is, I think, usually nasasagot naman eh, during the conversation, is what specific things you will do if money were not an issue. Ngayon. Parang alam ko yung inspiration na... Ay, syempre, how to YOLO wisely. Wala akong Wala how to kang YOLO copy. dito eh. What would I do if money is not an issue? I think yung ginagawa ko ngayon, pero syempre gusto ko pa ng more money, is to be mindful of my daily life. Yung everything I do sa daily life ko, it's because it's my decision, not because dinecide siya ng ibang tao sa akin. So, somehow, din siya, live intentionally, live freely. Pero hindi siya empty words. Na talagang, kunwari pag tinanong ako sa gabi, ano nangyari sa buhay mo today? Anong nangyari sa araw mo? Masasagot ko siya kasi gusto ko yung mga nangyari sa life ko that day. And I believe na if every day is like that, it compounds to a really good life. So, ayun for me. Totoo yun. So, Ikaw? wow. Gusto ko din marinig yun sige, sa'yo. sige. Maganda nga rin yun eh, kasi lagi akong tinatanong din ng guest ko. Okay. And kailangan consistent, no? Oo. Actually, Baka lang nag-iba. Hindi naman kailangan consistent. Ay, Sino nagsabing kailangan consistent? ang galing non-judgment, no? Pero nung una akong natanong din sa podcast na to, yung sagot ko, gagawa ko ng podcast. So, nagawa mo na siya? Oo, kasi money is not an issue pala eh. Dati inisip ko para mag-podcast ka, kailangan may equipment ka, kailangan maganda yung topics, pero just do it. So, pagpasok ko ng 2025, gawa kami ng podcast ni AJ. So, yun yung one. Another one is yung nung sinagot, actually ito yung tanong dun sa LA, yung group namin ni... Sa day one. Day one. Ang sagot ko naman dun is, gagawa ko ng sariling law firm. Which is And, nagawa mo na? which is, ang dami kasing, yung nag-hold back sa akin. Una, tingin ko hindi pa ako magaling, kulang sa funds. Pero, pwede pa lang just do it. Tapos, doon ka mag-i-improve along the way. Medyo risky talaga siya. Minsan, deep stage pa nga ako. Pero, deep in my heart, that's what I want to do. And that's the most aligned version of me. Kaya, Ganda. yun yung answer ko. Ganda. Congrats. Yay. So, thank you, Mau. And where can people follow you or find you sa SOCMED or anywhere? As much as I wanted to keep my Facebook private, hindi na siya ganun. So, please find me at Mau Nipal Nangyo on Facebook. Doon ako nakatambay. Yung businesses or yung page? Promote na. Promote. Sobrang 4-2 eh. Ads incoming, Unleads Media. So, we help local businesses scale online through Facebook and Instagram ads. So, if that's you and your business or you know someone, we also give referral fees kapag na-close namin yung referral nyo. So, refer nyo lang kami. Ayun. So, congrats and that's it. Thank you so much, Yay, Mau. thank And you. good night, good day. Bye, dormmates. See you next week. Bye-bye. Bye-bye.